Siguradong Boracay, ano ho? At yung dalawa pang flights ay kung matutuloy ay Cebu at saka Manila. Maganda yan, welcome yan. May balita akong nabasa dito. Tingnan nyo, ang mga Amerikano na bumibisita sa Pilipinas, mas marami na kaysa sa mga South Korean. Welcome yan, pati yung ibang nationalities na gustong bumisita sa atin. Para naman, alam naman natin kasi ang laki talaga ng potensyal ng ating turismo. Ayan, kahit papaano marami-rami na rin naman tayong bansa na napuntahan. Kaya naniniwala ako na pwede talaga dito sa atin. Kailangan lang i-improve yung ating mga facility. Kasi sa kanila, ang dali talagang puntahan ng mga pasyalan. Napaka-convenient dahil sa kanilang mga sistema ng transportasyon, particular yung train systems nila. At syempre ay yung mga okay rin naman yung mga tao natin, syempre lang naman sabihin ko tourist friendly yung mga tao sa kanila. Dito rin naman sa Pilipinas naniniwala tayong ganyan, kaya lang hindi rin maiiwasan na meron talagang medyo sinasamantala rin kasi lalo na yung mga dayuhang turista, minsan nga actually hindi kahit hindi dayuhan, kahit tayo mismo na mga local tourist, di ba? Kapag pumunta tayo, lalo na doon sa mga sikat na tourist destination, minsan nga hirit tayo, magkababayan lang naman tayo. Baka pwedeng discounted. Doon sa mga dayuhan, okay lang. Mas malaki naman yung pera nila. Mas maraming baon yung mga yan. Pero syempre, hinahanap rin nila yung affordability, Hindi naman porket marami silang baon, pera pagdating dito, sasamantalahin natin, Kung ganun kasi gagastos at gagastos yung mga yan. Syempre, ganun kapag pumapasyal ka sa isang lugar o sa isang bansa. Okay, ayan, mayroon pa tayong ilang good news. Nabasa ko itong binuksan na daw yung highway dyan sa Basay, Maydolong Road na nag-uugnay sa lalawigan ng Samar at Eastern Samar. Mapapaiksi na daw ang oras ng biyahe mula Tacloban City patungong Borongan at vice versa. Ang binabanggit, ilan ba? Walang nabanggit. Ito. Mula sa dating 4 na oras ay 2 oras na lamang ang biyaheng Tacloban-Borongan sa pamagitan ng bagong bukas na Basay, Maydolong Road. At target naman humakumpleto ang buong Samar Eastern Samar Highway bago matapos daw ang termino ni Pangulong Marcos. May isa pang ayan, yung Calbiga Bridge sa Samar, binuksan na rin daw yan, natapos na ang retrofitting at strengthening na mas maaga ng 2 buwan, kaya pwede nang dumaan ang heavy vehicles hanggang 15 tons. Ano pa yung ating mga good news? Dahil pagbalik ko mamaya ay magbabasa na ako ng mga mensahe. Okay. Ang ating mangga, ayan, ang Gimarasa, nakarating na daw sa Spain at formal nang ipinakilala sa European consumers at trade partners. Sana ay maging matagumpay rin yan. Sana ay magustuhan nila. Parang kumpiyansa naman tayo doon, na magugustuhan nila ang mangga ng Gimaras. Alam naman natin kung gaano kasarap, katamis, at siguradong papasayan sa kanilang panlasa. Para syempre, another opportunity para sa ating mga kababayan, sa ating mangga, sa ating produkto, na makarating sa international market. Para naman hindi tayo yung kuha ng kuha sa ibang mga bansa ng mga produkto. Para nakikipagsabayan yung ating mga produkto. Okay, maya-maya sa ating pagbabalik, bibigyang daan ko ang inyong mga mensahe. At syempre, doon sa mga nagtatanong may mga holiday pa sa kani-kanilang lugar. Pilipinas ang oras, 7:47 ng umaga.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maynila, ito ang Pilipinas! Okay, shout out muna kay ating Lourdes Bacani, kay IC Ventura na aba, nakikinig sa atin mula sa Singapore. Maraming salamat po. Si Nathaniel Ravelo,
Frederick Omanya, nanonood sa atin mula sa Living Water United Methodist Church, Sitio Adamson, Gugo, Samal, Bataan. Sabi ni ating Teresita, nababansot ang mga bata. Buti na lang yung dalawang anak ko ay matatangkad. Mas matangkad si Bunso kaysa kay Kuya. Nakuha siguro sa pag-inom ng gatas. Shout out rin kay Raul Olonan na nanonood at nakikinig dyan sa Cainta, Rizal. At syempre pagbati ng Happy Father's Day sa asawa ni Arteng Delia Cato, ayan, Alexander Cato. Happy Father's Day po. Teka ha. Kasi yung iba mga nabasa na natin kanina. Ayan, sabi ni ating Lourdes, gusto kasi ng mga dayuhan ang pagiging hospitable ng mga Pinoy. Sana ay dumami pa ang export ng Guimaras Bengus. Parang parang Zambales. Mangoes ang natikman ko, masarap talaga ang Philippine mangoes. Yung iba malalaki nga pero hindi niya daw gusto ang lasa. Ito yung mangga rin ng Zambales, matamis rin. Si Kusinerong Hardinero ay nakatutok rin sa atin mula dyan sa Tanay Rizal. Maraming salamat po. Teka, silipin ko yung sa Facebook. Ay, narito muna yung ilan sa mga special non-working day ngayong linggo sa June 22. Ay, bukas pala. Okay, sa amin ito sa bayan ng Socorro, Oriental Mindoro, founding anniversary. Sa June 23 sa Martes sa City of Batac, Ilocos Norte, 19th charter anniversary. June 24 sa lalawigan ng Masbate, Bagat Dagat Festival. Gayon din sa bayan ng Caba sa La Union na founding anniversary. Sa June 25 na special non-working day sa bayan ng Kalanasan sa Apayao para sa kanilang founding anniversary din. Sa June 25 rin sa Sabangan Mountain Province para sa kanilang founding anniversary. Bukas rin, special non-working day sa bayan ng Malapatan sa Sarangani para sa kanilang 57th founding anniversary. At sa June 24 sa San Juan City para sa kanilang Wata Wata Festival. Sa June 24 din sa Tabaco Albay Tabak Festival. Gayon din sa Balayan, Batangas para sa Parada ng Lechon. At sa bayan ng Sawata sa June 26 naman ito, araw ng Biyernes, 22nd araw ng Sawata. June 23, Tabuk City, Kalinga, founding anniversary. Sa June 24 sa Chaong, Quezon, Town Fiesta. May nadagdag ito. June 22, bukas rin ito sa bayan ng Serio, Osmeña, lalawigan ng Zamboanga del Norte. At maging sa syempre sa Manila, ayan, June 24. Sa June 24 din sa Lian, Batangas, special non-working day rin yan. Kaugnay ng kanilang Sambuhos Festival. Oo, kaya dyan din sa Pola. Ayun, June 24, Sabuyan Festival sa Pola. Maraming salamat, Sir Bill. At ilan pa sa mga mensahe, teka, shoutout natin yung mga nagpadala ng kanilang mensahe sa Facebook. Si Leo Havares, nanonood sa atin mula sa Puerto Princesa City, Palawan. Alan Francisco, Happy Father's Day po kay Albert, Isko at Janko ng Barangay Paltok, Del Monte, Quezon City. Shout out ating Angelita Gonzalez, si Mapatao Calderon Herizon, nanonood sa atin mula dyan sa Cagayan Valley, na imbag nga bigat. Si Margarita Guevara, si Ronnie Malabonga,
Jomar Hayobo dyan sa Talisay City, Negros Occidental. Good morning po, maraming salamat. Si Atoy Bansil, Hermogenes Cardenas Revelito Magallones dyan sa Tarlac. Si Arturo Comilio dyan sa Llorente, Eastern Samar. Siyempre si Kuyang Willie Relador mula dyan sa Gapan, Nueva Ecija. Alex Soliman, bumabati rin ng Happy Father's Day sa lahat. Si Red Beret, to all fathers, DZRH, and to your husband. Ayan, maraming salamat po. Wilma Limpios, Happy Father's Day sa anak ko, Rico Bustamante, Alfredo Elatico, Noli Abenales. Good morning, ating Eloida de la Cruz. Okay, balikan natin itong YouTube. Teka lang ha. Happy Sunday po sa inyong lahat and Happy Father's Day sa aking mga kapatid. Ang pagbati mula kay Peter T. ng Tanay Rizal. Si Mr. Ricky Lee, bumabati rin na mula sa Northern Ireland. Happy Father's Day to all fathers. Natatawa ko doon sa ilang messages. Teka lang ha. Babalikan ko yung habol natin. Ayan, si Alcantara Eugenio de Villa Lea. Sana walang music yung aking phone. Si April Argil Olea. Ayan. Parang yung iba first time na nag-message o ngayon ko lang nabasa. Of course, Josa ng Davao, Joyce Venus Ramirez Acacio, shout out po. Wilfredo Velus dyan sa Lukban, Quezon. Si Daisy Azonsa. Okay, si Tam Edawig. Si Henry Dolohan dyan sa Botolan, Zambales. Okay, nabasa ko ba lahat? Yung mga hahabol ay susunod ulit ha. Teka, ito. Si Kaloyski. Good morning lahat. Happy Father's Day. Watching from Palawan South. Ano nga yung Palawan South? Nalilito ako. Yung bandang Batarasa. Ano ba yun? North o South? Ang El Nido ba? North o South? Ang Coron, di ba? Kabisado ko, ang gaganda ng lugar sa Palawan. Si George, ayan. Good morning, Let, from Cordo, Isabela. Happy Father's Day daw sa lahat. Okay, ayan. Nabasa ko naman yung karamihan. Wala na akong utang sa inyo, ha? At syempre, babati rin naman ako ng Happy Father's Day syempre sa aking tatay. Kay Lito Narciso dyan sa Katiningan, Socorro Oriental, Mindoro. Sagot ko na ang merienda mo pa mamaya, ha? And of course, congratulations sa aming kasamahan dito si Sister L, Elaine Apit, at kay Nathan. Ayan, best wishes. Maraming bumabate ng mga, teka, alam nila ha? Alam nyo ha, na kasal ni Sister L ngayong araw? Sigurado brinodcast nila kay yung mga nakaraang araw. Binanggit niya ba na kaya wala si Sister L noong mga nakaraang araw ay nagpe-prepare para sa kanyang big day today? Ayon, sa Brooks Point daw. Brooks Point, Batarasa South iyon. Okay, maraming salamat po mga ka-MIP. Sunday ngayon, marami ang magsisimba, Siguro ay isama ho natin sa ating panalangin ang
ang ating mga kababayan na dumaraan sa pagsubok, lalo na yung mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. At syempre, pagdasal natin na maging matatag sila at malampasan itong pagsubok na ito. Syempre naman, ipagdasal natin ang Pilipinas at ang mga namumuno sa ating bansa. Maraming salamat mga ka-MIP. Sa susunod na linggo, magkakasama pa rin ho tayo dito sa Maynila. Ito ang Pilipinas. Ako po si Leth Narciso. At ang susunod na inyong matutunghayan ay ang May 31 episode ng mga isyong pambayan ni Manang Milky Rigonan. Pilipinas ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. This time check is Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi